This video is going to be another stock market analysis video and ito yung 4 na stocks na pag-uusapan ko sa video na to. But before I talk about these stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So for the PSEI, the last time that I reviewed this chart nung July 23 pa. So kung makikita nyo naman, wala pa rin naman masyadong difference since the last time na napag-usapan ko siya. So fortunately, andito pa rin siya sa loob ng consolidation and buti na lang hindi nasunod yung bearish bias ko na pumunta pa yung PSEI dito sa 6,000 na price level. So it's very clear na wala pa rin naman significant changes ng sobra dahil andito pa rin siya sa loob ng box and it looks like na may maintain pa naman ng S1 levels yung support for this stock. So, I think ang babaguhin ko lang dito sa PSEI chart is mas lumaki lang ng onte yung box niya within this range. So, ito na yung malaking box niya, no? So, ito yung malaking box and then nagke-create siya ng small box dito sa area na to. So, in this case, yung S1, ilalagay ko na dito sa area na to kasi ito na yung naging bago niyang swing low. So, ito siya. Yung low niya dito sa 6189 na level. So, kung wala rin naman masyadong mangyayaring changes pagdating sa PSEI, let's say yung oil hindi naman tumaas ng sobra above 90 na price area, I think mame-maintain lang ng PSEI na dito lang maglalaro yung prices sa maliit niya na box. And in the event na yung oil talaga tumaas na naman ng 95, umabot na naman ng 100 prices, then I think that can create enough selling pressure in the short term para mahila pa baba yung price ng PSEI dito, no? And kung mag-improve man talaga yung situation overall, yung oil prices, I think mag-below 80, I think that's enough catalyst para yung PSEI mag-test kung kaya ba niyang butasin yung R1 na resistance, no? So, it's either magstay lang siya dito sa loob nung consolidation niya or on the bullish side of things, i-try niyang i-test yung R1 and sa bearish side of things, mahila pa baba yung PSEI papunta dito sa 6,000. So, puntahan na natin yung first stock na i-review ko sa video na to. So, that's ROC. So, for ROC, medyo matagal na since the last time I talked about this stock, no? So, wala na ako mga drawings na nakaplot dito. So, I think nag-reset na yung chart sa dinamin-dami ng nasa-save ko ng mga charts dito, no? So, it's very clear sa isang tingin pa lang na kaka-breakout pa lang niya sa 52-week high niya nung second week ng July. So, ito kasi yung resistance ng ROC, no? So, yung 2.25 to 2.30, ito yung 52-week high niya dati. And fortunately enough, naka-breakout tapos hindi naman pumunta sa ilalim yung price. So, by means of role reversal, syempre, that would mean yung 2.25 na area papunta dito sa 2.30 plus, I would consider this already as a support level. So, lalagyan ko lang muna to ng S kasi mukhang may support pa dito sa taas. So, in the short term naman, yung ROC is creating a consolidation dito sa level na yan. So, kitang-kita natin na ito yung resistance niya, tapos ito yung support. So, ibig sabihin yan, ito yung S1 sa 2.46, no? So, that means, pag nagkaroon ng malakas na selling pressure for ROC and nabutas niya yung S1, the next major support is the area here. So, syempre, ito na yung S2. So, the new 52-week high for ROC, this area here sa 2.79. So, ayan yung R1. And then, ano ba yung dapat na abangan for ROC? Meron siyang X-date dito for August 18. And that's around a cash div rate of 6.19%. So, if the price of ROC stays dito sa 2.71 na area, that would mean may price adjustment tayo na possible 6%, no? So, pwede pa palang pumunta yung price ng ROC dito sa around 2.54. And syempre, kung by the time ng X-date, yung price ng ROC andito sa 260. So, it's possible na mabutas niya pala yung S1 na support kung sobrang lakas ng selling pressure, no? Na kasabay nung X-date. So, it would be good for ROC na dito lang siya sa 2.70 plus na area magstay. Kasi para pag nag-adjust yung price because of the dividends, andito pa rin siya sa loob ng box. So, i-extend niya lang yung consolidation, no? And definitely, mas maganda for ROC na makalabas siya dito sa box para magpatuloy pa yung short-term uptrend niya and then intact pa rin yung overall trend. So, tingnan natin ano ba yung next na possible resistance ng ROC above ng
2.79. So, kaya pala siya nagkaroon ng resistance sa ngayon dahil may multi-year high resistance pala siya dito nung 2017 pa, no? So, long-term double top yung labas. Sobrang tagal na. So, zooming in lang dito sa 2013-2014 na price area, mukhang nag-create siya dito previously ng swing high around 3.05. So, meron ding possible strike resistance sa 3. So, ito siya. So, posible na nagkaroon siya ng resistance dahil may support dito nung February 2013. So, yan yung next level, no, for rock. So, that means ito yung possible na R2. So, ang magandang gawin nitong rock is magstay lang siya dito sa loob nung consolidation niya, no? And then, bumelo lang siya to create a new base so that if it makes a breakout above this level, at least may strength para matry niyang matest yung 3 to 3.05 na level. So, pag nilabas ko yung MA20, so kitang-kita naman natin nasa short-term uptrend yung stock simula pa nung second week, third week ng May. Nagkaroon lang siya ng dip dito pero nag-increase naman yung price eventually. That's why intact yung trend. So, I think ganun din sa MA50. So, ayun, kitang-kita din natin na nasa medium-term uptrend siya simula pa nung second week ng April, no? And of course, ganun din sa MA100. So, galing siya sa consolidation nung 1Q 2026 and then 2Q onwards talagang nasa uptrend siya, no? So, overall, looking good for rock. Wag lang siyang mahulog sa S1 prices kasi yung next na support is S2. And kapag napunta pa yung prices dito, mas magiging matagal yung consolidation kasi that would create a bigger box, no? So, mas maganda na dito lang siya maglaro sa loob ng S1. So, next stock, that's Plus. So, for Plus, the last time I reviewed this stock nung June 2, so, ito siya yung blue vertical line. And initially, nasunod niya yung bearish bias, no? Pumunta pa siya dito sa S2 levels ng malapit, pero eventually, nabawi niya lang din agad. So, the stock was able to break out dito sa trend line resistance niya around second week, papuntang third week ng June. So, ang ganda nung naging galaw dito ng Plus. Unfortunately, tinamaan niya talaga yung R1 resistance, no? Na na-plot natin. So, nagkaroon siya ng short-term double top. Hindi niya talaga kayang lagpasan yung level na yan. So, syempre, wala na tong trend line na to dahil hindi na yan yung ginagawa niyang pattern. And then, tatanggalin ko tong S1 na support. And then, it looks like yung S2 support niya, no? Binalikan niya lang din after nung R1 resistance na to. So, syempre, yung S2 na support, i-convert ko na to as S1. And then, yung multi-year low support niya dito na S3, ito na yung gagawin kong S2, syempre. So, para sa akin, yung level na to ng Plus, ayan pa rin yung main resistance niya. So, basically, yung ginawa ng Plus, andito pa rin siya sa loob ng malaking consolidation niya, no? So, fortunately enough, hindi Plus yung natanggal sa index natin. Kasi kung Plus yung natanggal, baka nahulog siguro to sa S1 na support niya, no? So, ito yung next na support niya sa S2 kasi. So, usap-usapan na next year plus yung matatanggal sa index. That's why I think muted din talaga yung galaw niya, no? Hindi siya masyadong nakakapag-sustain ng moves every time nagkakaroon siya ng price increase, nagkakaroon ng selling pressure. I think for now, itong stock na to talagang nilalaro lang ng mga traders. Nire-range trade lang nila, no? So, I think it would take a lot of good and positive catalyst para sa period na i-test ng Plus yung R1, kaya niyang i-break out palagpas ng 14 na price area, no? Unfortunately, wala pa akong makitang positive catalyst for Plus para malagpasan niya tong area na to. Kasi ando na nga yung pending na removal niya sa index. So, I'm not sure kung ano yung pwedeng maging catalyst ng Plus for the next 6 to 7 months para tumaas yung trading volume niya tapos mapataas yung market capitalization para maiwasan niya yung removal sa index. So, not looking good for Plus. It's either mag-consolidate lang siya ng matagal dito or di kaya mahulog towards the S2. So, aside from this box pattern na ginagawa niya, it's also possible na ito na yung bagong trend line ng Plus. So, ibig sabihin pala pwedeng pag malakas yung selling pressure dito sa 11 na price area, no, pwedeng mahulog lang din ulit yung stock towards S1. So, may 2 milestones pala na kailangan gawin yung Plus. Kailangan niyang malagpasan tong trend line and then eventually malagpasan tong R1 kung malakas pa talaga. So, pag nilabas ko tong MA20, so kitang-kita natin na nasa short-term downtrend yung stock previously, simula pa nung March to April. And then, it was trying to consolidate during this period. Tapos, nahulog lang din ulit and it's creating a possible short-term downtrend, no? Pag nilabas ko yung MA50,
nasa medium term downtrend din yung stock. Tinatry niyang lagpasan tong MA50 niya nung June and July pero di niya talaga kayang lagpasan. So, of course, as expected, yung MA100 nasa long-term downtrend yung stock. So, this stock has been on a long-term downtrend simula pa last year. So, makikita naman natin dyan, simula nung nahulog siya dito nung July pa of last year, every time na tinatry niyang makalagpas sa MA100, walang nangyayari. So, hindi niya kayang i-sustain yung move para i-reverse yung price action niya, no? So, that's very unfortunate for Plus na talagang hindi siya nakakabawi. Pero there are several reasons kasi, no, kung bakit. Kasi ang dami niyang negative na catalyst. Yung pag-remove sa mga e-wallets, yung continuous na investigation pagdating sa mga shareholders niya. Kasi andun yung controversy na yung mga politiko na involved sa flood control na projects, no, may mga alleged shares nga daw dito sa Plus. So, unless siguro ma-clear out nila yung mga negative catalyst na yon, tapos mapakita nilang sobrang lakas talaga ng revenues and income, I think bearish pa rin talaga overall yung market outlook sa Plus. So, next up, Meralco. So, for Meralco, the last time I talked about the stock last week pa nung May. And then, sinusunod naman niya somehow yung bias, no, na maglalaro lang siya dito sa price levels na to. So, nag-dip pa nga siya nung first week ng June. Buti na lang hindi umabot ng S2. So, fortunate enough na tinatry niyang itest yung R1 until eventually, ito nga, yung around third week of July, nalagpasan niya yung R1, no? Naglalaro na sana siya sa 600 price level. And then, onting positive catalyst na lang to, magsistay sana to above ng 600. But, unfortunately, isa na naman to sa mga stocks na inaapektuhan ng controversy regarding regulation. So, if you've been watching the news, watching videos, so, siguro naman, alam nyo kung anong nangyaring issue ngayon sa Meralco, no? With regards to the system loss, na kung saan, ang gustong mangyari ng government is, Meralco yung sumalo nung system loss na binabayaran ng mga consumers. So, napapag-usapan na nila yan. So, of course, nakikita nyo naman sa mga news, diba? So, ano ba yung reason kung bakit negative effect siya sa Meralco? Of course, ang laki nung systems loss na yun kung sasaluhin nila, diba? Estimates surrounding this effect is that pwedeng mag-decrease yung net income ng Meralco from 30 to 40%. So, isipin nyo yun, diba? 30 to 40%. More than one-third nung net income ng Meralco yung mawawala. So, ba't siya nagiging negative catalyst? Kasi syempre, kung magdi-decrease yung income ng Meralco ng more than one-third, anong ibig sabihin niya sa dividends, diba? Pwedeng mag-slash din yung dividends ng more than one-third, syempre. Syempre, affected yon yung investors dyan kasi nawawalan sila ng investor confidence. And since decrease yung dividends, pwedeng mas risky pa. And then, andyan din of course yung perspective na hindi lang ito yung pwedeng maging regulation sa Meralco, di ba? I think there were 2 to 3 articles surrounding Meralco na may issue nga daw regarding sa monopoly nila kasi sila lang naman yung main distributor pagdating sa Metro Manila, di ba? And certain surrounding areas. So, pag nagkataon na nangyari yon, posible na naman na decreased na naman yung revenues and net income nila, di ba? So, from the time na andito yung Meralco, nag-hover lang yung price between 570 to 600. At the peak of Meralco before the controversy, down na siya ng more than 20%. So, syempre hindi yan maganda, no? So, this drastically changes the key levels for Meralco. So, makikita nyo naman sobrang grabe yung nangyaring regulation. In a span of one day, nabutas niya yung S2 tapos S3 na support. So, i-delete ko na tong patterns na to, yung mga drawings. So, ano ba yung nakikita kong possible na key levels for Meralco? So, definitely, ito pa rin, yung area na yan. Meron pa rin naman kasi tayong double bottom na support. So, of course, this will serve as the resistance for Meralco. Lagyan ko lang ng R. And then, previously, meron tayong resistances dito na double top naman sa short term. So, of course, this will serve as a resistance still. So, R lang. And then, kung mag-zoom in tayo, makikita natin na naging resistance na nga talaga siya. So, nung July 30, yung closing price ng Meralco, 480. Tapos, nag-try siyang mag-bounce ng onte. Pero, napipigilan talaga nitong 500 na area, no? So, para sa akin, gagawin ko na lang tong range pala. So, this is the R1 resistance for Meralco.
So, in the event na mahulog palalo yung stock, kung may negative catalyst pa, patuloy yung negative news, hindi nakiklear out yan, there's a triple bottom in the short term sa Meralco. So, ito siya. So, ibig sabihin, ito yung possible na support niya. So, lalagyan ko lang to ng S. So, this could either be the S2 or S1. So, bakit siya magiging S2 or S1? Kasi, pag na-sustain na yung Meralco sa level na to, ito yung possible na S1 niya eh. So, ayan siya. Pero, pag next week, mahulog pa yung stock, then I think ito yung next na support level niya. So, that's why na-label ko to as possible S1 or S2. So, kung magiging strong support ito, and let's say maging S1 talaga siya, then it's possible na mag-consolidate lang yung Meralco sa levels na to up until magkaroon ng pag-finalize nung issue pagdating sa system loss. So, all eyes on Meralco at sa mga mangyayaring meetings nila regarding the system loss kung ano ba talaga yung magiging adjustments dyan, no? So, pag nilabas ko yung MA20, sayang kasi nagta-transition na sana yung stock towards a short-term uptrend. Palabas na siya ng MA20 pero nahulog. So, short-term downtrend na siya, definitely. And then, for the MA50, nasa medium-term downtrend yung stock. Ayun, nagta-transition na rin sana. It was moving away sa MA50. So, onting galaw na lang sana pataas. Pwede na siyang mag-transition towards a medium-term uptrend. And then, pag nilabas ko yung MA100, nasa long-term consolidation lang siya. So, bumabelo lang sana yung stock pero talagang nahulog talaga ng grabe, no? So, ito yung lagi kong sinasabi. Kung matagal na kayo ditong nanonood sa channel na to, kahit pa gaano kalaki ng stock na yan, kahit gaano kalaki yung market capitalization, kahit gaano na siya katagal, kahit kailan pa yung maging magandang increase ng revenues niya, ng income niya, kahit pa gaano ka stable magbayad ng dividends yan, kahit pa gaano kalaki yung dividends, there's always a risk when it comes to these companies na no matter how big, isang negative catalyst lang na maka-affect sa kanila, pwede silang magkaroon ng drop in prices kagaya nitong Meralco, no? Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero paano nga talaga pag nag-agree talaga na Meralco yung sasalo ng systems loss, 'di ba? Syempre, in terms of as a consumer, okay na okay yun kasi mababawasan yung Meralco bills natin, 'di ba? Pero if you're an investor, syempre pangit kasi kung may hawak ka ng Meralco, most likely mababawasan ng 1/3 yung net income niya, which of course affects the dividend income, 'di ba? So, hindi lang yan sa Meralco, of course. Andyan yan as an example, SEC and DMC, 'di ba? Ilang buwan na yung nakalipas, hindi pa rin sila nakakapag-decide. So, it's just dragging on hanggang pababa ng pababa yung price ng SEC. So, of course, it's just logical to think naman na pwede rin yun mangyari sa Meralco na magko-consolidate lang siya or pwede pang bumaba. So, tingnan natin, of course, for this month kung ano yung magiging developments pagdating sa Meralco. So before I talk about the next stock, I'll be hosting a technical analysis course on how to trade the Philippine stock market. So kung gusto nyong matuto kung paano mag-analyze ng stock chart, kung gusto nyong matutunan kung paano mag-trade, sa technical analysis course na to, I'll be talking about my entire trading methodology, kung paano ako bumibili ng stocks, kung paano ako nagbebenta ng stocks, kung paano ako nagmo-monitor at kung paano ko inaabangan yung mga stocks na pinipili ko. So check the pinned comment for further details regarding this course. So balik tayo sa chart analysis. So for the last stock, that's nickel. So for nickel, the last time I talked about this stock nung last week ng June, and so far nasunod niya yung bias na magko-consolidate lang siya sa loob ng box, no? So, more than a month na siyang andito sa loob ng consolidation. So, fortunately, talagang hanggang S1 lang yung pinuntahan niya, no? So, nag-dip siya ng 2 beses sa area na to. So, that looks like a double bottom sa short term. So, buti na lang hindi nahulog yung stock sa S1 kasi yung next na support niya sana is S2. So, hindi niya nasunod yung bullish na bias. I think nahihirapan pa talaga siyang lagpasan itong R1 na resistance along with the 4 psych resistance, no? So, overall, wala pa rin naman pinagbago yung nickel. Andito pa rin yung prices niya. And kasi wala rin namang masyadong nagiging jump in prices ng global nickel prices, no? So, I think ang magiging catalyst nito is kapag tumaas pa further yung nickel prices globally. Yun yung possible catalyst para matulak pa yung nickel pataas. And of course, kapag nagkaroon ng sudden drop in nickel prices, kung yung trend ng nickel is pababa, then posibleng mabutas yung S1 papunta dito sa S2 na price area. So I think nag-aantayan na lang to up until nickel prices make a move, whether up or down. Mukhang yung nickel mag-extend lang siya ng consolidation niya.
So, pag nilabas ko yung MA20, nasa short-term downtrend yung stock simula pa ng May. So, ito siya. And then, somehow, it's trying to transition towards a short-term uptrend. Pero, I think hindi yan mangyayari hanggat hindi niya malalagpasan yung 4 na price area. So, for MA50, nasa medium-term downtrend. Very clear naman yan. And medyo malayo pa talaga yung stock dito sa MA50 niya. And then, for the MA100, nasa long-term downtrend yung trajectory. Pero, this consolidation is a good thing kasi every time it improves yung stock price niya na ma-overcome niya yung R1 resistance, ma-overcome niya yung R2, it's inching closer towards a transition papuntang long-term consolidation, no? Kasi mas maganda na yung consolidation ng nickel mangyari dito sa taas ng 4 kesa dito sa below ng 4, no? Kasi pag dito siya nag-consolidate, gaya ng sabi ko kanina, pag nagkaroon ng sudden drop in nickel prices or yung trend ng nickel prices pababa, then posible siyang mahulog papunta dito sa S2 or even lower kung talagang grabe yung i-drop ng nickel prices. So that ends the stock market analysis video. How about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section, or if you have any stock requests, pag-usapan natin yan sa next na mga stock market analysis videos. And if you haven't watched yung mga videos ko talking about individual stocks, you can click towards the upper right and stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos.